mga diwa sa pagsamba, papuri sa Kanya, sapagkat ang pagsambahan sa Kanya ay mabuti mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise your holy name, Jesus, hallelujah. Tunay kang mabuti, tunay kang dakila sa amin, Lord. Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Praise the name of Jesus. Sa walang pagtatagal, kapatid, tayo po ay mag-aaral ulit ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo po, mga kapatid, ay magpupuklat sa ating pong Biblia. Sa aklat po ng Jeremiah 29 verse 11, a famous verse, mga kapatid, na ating pong laging narinig. At ang salita po ng Panginoon ay lagi pong bago. Jeremiah chapter 29 verse 11, ang sabi po sa English, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Ama sa langit, salamat po, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan mong buhay, bigyan kapangyarihan, O God, hallelujah, ang lahat ng lalabas sa aming mga labi. Lord, ikaw po, Panginoon, na magpahid sa aking Panginoon ng iyong banal na Espiritu, O God. Hallelujah, Jesus, na may deliver ko, Panginoon, ng iyong salita. Hallelujah, na meron pong kapangyarihan. Ikaw po, Panginoon, ang magtago sa aking likuran. Bigyan niyo po ako ng kalakasang pisikal, spiritual, O God, hallelujah. Sa iyong pong salita, kami po ay lalakas. Aming sinasaway ang espiritu ng katamaran, espiritu ng pag-alinlangan. In the name of Jesus, Lord, hallelujah, I declare, hallelujah, blessings sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ay magsabing, Amen and Amen. At bago ka muli, uupo, kapitin mo ang iyong katabi, o ito, o sa harap, tawayan mo, sabihin mo, Praise the Lord! Praise the Lord! I'm glad you are here. Praise the Lord. Praise to God. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Pagtiisan muna natin ang ating sound system na medyo ma-echo. Ang ating pong pakiramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Praise God. Samahan niyo ako, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, sapagkat kung hindi kayo sasama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi siya makakakilos sa atin. Amen. Praise the Lord. Ang ating pong pag-uusapan sa hapon ito, mga kapatid, this afternoon, I will preach to you in the subject that titles God's Plans for Your Life. Ang Panginoon o ang plano ng Diyos sa inyong buhay. Sabi mo sa katabi mo, ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Planning, mga kapatid, sabi po sa ating nagbuklat sa Merriam-Webster, planning is an intention
or decision about what one is going to do. Amen. Sino po ang mga nakapagpatayo ng mga bahay dito sa Pilipinas? Amen. Meron po tayong ginawang pagpaplano. Amen? Una, ano po ang ginawa natin? Nag-ipon ng pera. Dahil kung walang ang pera, kapatid, hindi mo mapapagawa ang bahay. Amen. At sa pagpaplano natin, kapatid, meron po tayo hinanap na location para mabili ang bahay. Amen? Naghanap po tayo ng gusto nating mahanap na location upang ating pagtayuan ng bahay. At nung makakita na tayo ng location, of course, hahanap tayo ng magde-design o mag-engineer. Dahil kung walang magde-design, ang bahay ay hindi magiging matibay. At syempre, pag may engineer, meron pong materials at meron pong workers. Because sa bawat gagawin natin, meron pong pagpaplano upang magawa po natin itong matibay at maganda. Sa umagang ito, sa tanghaling ito, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral o ating po pag-uusapan kung ano ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Nabasa natin kanina, mga kapatid, sa Jeremiah 29 verse 11, may planong nakalaan ang Diyos para sa atin. Amen. Hindi ka pa pinapanganak, mga kapatid. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga magulang. Nakaplano na ang ating magiging future sa ating Panginoon. Bibigyan ka ng pag-asa at mabuting kawakasan, mga kapatid. Ngunit, habang ang Diyos ay nagpaplano, mga kapatid, meron ding ibang nagpaplano sa ating mga buhay. Alam niyo ba kung sino ang nagpaplano sa ating mga buhay? Bukod sa Diyos? Ang Diablo ay may plano rin sa ating mga buhay. Amen? Ang sabi po ng John chapter 10, hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Ang Panginoon ating pong Diyos ay naparito para bigyan tayo ng buhay, kasaganahan sa ating mga pang-araw-araw na buhay, ngunit ang Diablo naparito para magnakaw sa atin. Kung may plano ang Diyos sa buhay mo, may plano rin ang Diablo sa buhay mo. Kaya be watchful and prayerful, mga kapatid. Huwag tayong maging kampante sa ating buhay na dadalo lang tayo ng every Sunday, pag Monday and Saturday, hindi na po tayo nagbabantay sa ating pananampalataya. Matthew 26 verse 41 sa New Living Translation, sabi po, keep watching, watch and pray, so that you will not give into temptation, for the spirit is willing, but the body is weak. Kaya mga kapatid, mahirap mag-worship sa Panginoon kapag ang ating katawan ay weak. Dahil ang katawan, mga kapatid, ay vessel ng ating Panginoon. Kung ito ay mahina, mga kapatid, kahit pilitin mong mag-worship, mahirapan ka. Kaya mga kapatid, alagaan natin ang ating mga katawan sapagkat ito po ay templo ng ating Panginoon. Amen. Kanina mga kapatid, nagre-review ako habang ako'y nagpapiano sapagkat nakakaramdam ako ng pangihilo, mga kapatid. Dahil alam naman natin na meron tayong hypertension, mga kapatid. At lagi ako nagpe-pray sa Panginoon, Lord, kahit nag-aano kapagod, samahan mo ako, Panginoon. Dahil kung ano man ang mangyayari, mapalad ako dahil naglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Pagkasin mo, Panginoon, ang aking katawan, sapagkat kapag mahina ang aking katawan, hindi makakilos ang iyong Espiritu sa aking buhay. Amen. Kaya kapatid, habang tayo po'y mahina, palakasin natin ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Lalakas tayo, kapatid, mawala ang paghihina natin sapagkat mayroong Diyos na nakasama natin sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen.
sa ating pagsamba sa Kanya, mga kapatid. At plano ng Diablo, mga kapatid, na magnakaw. Amen. Kunin, agawin, alisin sa atin ang anumang bagay na maganda galing sa Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, na nang pinanganak tayo, meron na nakalaan para sa atin na ibinigay ng Panginoon. Pero ang Diablo, mga kapatid, gusto niyang agawin. Bata pa lang tayo, mga kapatid, binubura niya sa isipan natin na meron tayong magandang future na galing sa Diyos. Amen. Kaya nga minsan, mga kapatid, maraming lumaki na sawi sa buhay. Maraming lumaking mga bata hanggang sa kanilang paglaki, maraming problema. Mahirap, kapos, kulang sa mga pangangailangan pinansyal. Pero mga kapatid, before ka bang ipanganak, nakaplano na ikaw yung pinagpapala, ang pagpapalain ng ating Panginoon. Ngunit meron, mga kapatid, na isang nagpaplano upang sirain, upang kunin, mga kapatid, ang para sa atin. Alam niyo ba yung gustong kunin ng Diablo sa atin? Yung pagpapala na nakalaan para sa iyo. Kaya meron pong awit, mga kapatid, I want it all back. Gusto kong bawin ang lahat ng mga yan na kinuha ng Diablo na dapat ngayon ako ay masigla, ako ay pinagpapala, ako ay malakas, ako ay walang pag-aalinlangan sa pagkakas ng Diyos sa akin. Ang Diablo, plano niyang pumuksa, sabi ng keywords natin, magwasak, totally distraction. Amen. Kaya before natin makilala ang Panginoon, halos wasak tayo, mga kapatid. Sirang-sira ang ating buhay, ang ating katawan. Minsan, sinisira din natin, mga kapatid, sa pamagitan ng mga bisyo. Amen. Marami dito mga bisyo na naging ating, mga kapatid, naging lasego. Sinira natin ang ating katawan dahil plano ng Diablo na puksain yan. Dahil hinanda ng Panginoon bilang templo niya yan, ngunit ayaw ng Diablo na matirahan ng Panginoon yan. Amen. Gusto ng Diablo, kapatid, ay pumatay. Anong pinapatay ng Diablo? Ang ating buong katawang espiritual. Dahil sa pagkakasala natin, kapatid, na mamatay ang ating spiritual body. Kapag ang ating katawan ay makasalanan, kapatid, sabi ng Biblia, nagiging mahirap sa Panginoon, kapatid, na siya ay papasok sa atin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kung ang ating templo, kapatid, which is the body, kapatid, ay ito'y templo ng ating Panginoon, hindi po siya papasok dyan kung ito ay marami. Hindi po siya makakakilos, mga kapatid, kapag ang ating puso ay punong-puno, mga kapatid, ng mga bagay, ng mga hindi kanais-nais sa harapan ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sino po ang nakakapanood ng General Conference sa Pilipinas itong nakaraang week na ito, mga kapatid? Amen. Napakaganda ng gawain, mga kapatid, sapagkat yung General Conference na ito, mga kapatid, ay hindi basta-basta. Ito po ay history, mga kapatid, sa Pilipinas, sapagkat tayo ngayon, mga kapatid, ang Organization of Philippines ay naging worldwide incorporated na. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, around the world, malaya na po tayo, mga Pilipino, na makapag-ministry, mga kapatid, o minister, upang ihayag ang salita ng Panginoon sa buong mundo. Maaring isa ka, mga kapatid, sa tinatawag ng Panginoon in the future, na magiging isang manggagawa, mga aralin, mga kapatid, upang ihayag ang salita ng Panginoon sa pagkakita po'y bukas na, mga kapatid. Meron isa sa atin, 2 o 3, mga kapatid, o higit pa, na in the future, kung hindi pa tayo kukunin ng Lord, magiging pastor dito, mga kapatid. Sapagkat ang bawat buhay ng iglesia, mga kapatid, ay nagpuproduce ng another preacher, mga kapatid. Ako po ay isang bunga, mga kapatid, ng isang preacher sa Pilipinas. Ang una ko pong naging pastor at nagbautismo sa akin, ang ating pong General Superintendent sa Pilipinas. Isang
sa mga pastor na kung saan ibinigay nila ang kanilang buong buhay para maglingkuran ng ating Panginoon. At ang pangalawang naging pastor ko at kasalukuyang nag-aalaga sa akin ay nailagay din sa isang magandang posisyon ng ating National Secretary in the Philippines. Pastor Oscar. Ito po ay isang karangalan, mapatid, kung bakit kaya, mapatid, na noon ako po ay nag-aaral ng Bible School pero sabi ko ayaw kong maging pastor. 1994 or 95. Gusto ko lang matuto ng salita ng Lord. Wala po akong burden maging pastor, pero yung pala, meron pong plano ang Panginoon sa akin kapag ako yung nag-grow. Gagamitin niya ako mapatid upang mahayagan ng nagsalita. At meron na pong MPCI ministry sa Athens, Greece. Amen. Sa Diyos ang kapurihan sapagkat kapag siya'y tumawag, kapag tayo po ay nag-response, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong hirap man yan, kapatid, makakayanan natin yan sapagkat merong Diyos na buhay na kasama natin palagi. Amen. Ang sabi po ng Efeso chapter 2 verse 5, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nanaligtas. Amen. Dahil po sa biyaya, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kung wala pong biyaya ang Panginoon, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Mapalad tayo ngayon, mapatid, na narito tayo sa katotohanan, mapatid. Narito po tayo sa tunay na good ground, sapagkat mapatid, kaunti lang po ang tinawag. Kaunti lang po, marami ang tinawag, pero kaunti ang pinili. Many are called, but few are chosen. Kaya mapatid, tayo po ay huwag magpakampante sa ating pong paglilingkod sa Diyos, sapagkat maaari ng iba sa atin ay pinabantayan ng diablo sa labas upang agawin niya, upang hindi kanya makapagpatuloy maglilingkod sa kanya. Be watch and pray, mamatid. Tayo po ay magpakatibay sapagkat kapag tayo ay nabunot ng diablo patungo sa labas ng katawan ng Panginoon, tayo po ay magiging worse na tupa, mamatid, na wala pong tagapag-alaga. Nakita ko po, mapatid, sa Facebook yung dalawang uri ng tupa. Yung isang tupa, mapatid, na meron pong pastol, ang ganda ng kanyang suklay. Yung isang tupa na ayaw magpapastol, mapatid, ang kanyang pong buhok ay matitigas na, mapatid, at makakapal at walang kaayos-ayos. At ang kulay ay kulay dark gray na. Kaya mapalad tayo na meron pong nagpapastol sa atin sapagkat tayo po ay nalilinis, tayo po ay nakakayos na kapatid, dahil meron pong Diyos na ating po ay nakakayos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang plano ng Panginoon, mapatid, ay magbigay ng buhay. Amen. Ang plano ng diablo ay pumatay ng buhay. Kaya mapatid, napakapalad natin sapagkat ang ating pong Panginoong Jesucristo mismo naparito para tayo po ay iligtas sa ating pong tiyak na kamatayan. Amen. Ang ating pong keywords kanina, mapatid, at babasa rin tayo, sabi ni John sa 10 verse 10, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ang Panginoong Jesucristo ay nagsasalita, mapatid, na siya po ay naparito para magkaroon ka ng buhay. Bakit, mapatid? Pastor, buhay naman ako mahininga. Ang tinutukoy po ng ating Panginoon, yung ating pong kaluluwa na bagaman tayo'y buhay, mapatid, tayo'y patay sa pangingin ng Diyos kung tayo po'y namumuhay sa kalayawan. Ibig sabihin ng kalayawan, mapatid, hindi po kalooban ng Panginoon, mas inuuna natin yung mga bagay na hindi makalangit. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Pastor, for reminding me.
Alam niyo mga kapatid, kapag meron pong nagko-correct sa atin, kapag meron nagtutuwid sa atin, ito po ay isang privilege sa ating mga kaluluwa, sapagkat kapag tayo ay kinorek, ibig sabihin, lalago tayo at lalakas tayo. Amen. Meron nga pong isang preaching sa conference, general conference, ang sabi mga kapatid, kapag ikaw ay nasasaktan, huwag kang aalis. Amen. Kapag ikaw ay nasaktan, kapatid, huwag kang aalis. Bakit? Bakit ka aalis, kapatid? Nasaktan ka na, aalis ka pa. Mas lalo kang masasaktan kapag ikaw ay umalis sa kawan ng Panginoon. Sapagkat maraming mga roaring lion, mga kapatid, na nasa labas upang ikaw ay lalong kakalugin, lalong susugatan, mga kapatid, ng iyong puso, upang lalo kang magkaroon ng sakit o pain sa iyong buhay. Amen. Pero kapag tayo po ay nanatili, mga kapatid, na tayo po ay habang nasasaktan, narito tayo sa iglesia, mga kapatid, ikaw ay unti-unting pinapalakas, ikaw ay unti-unting pinapalakas ang ating Panginoon, sapagkat ang ating Diyos ay mabuti. Amen. Hindi po magtatagal ang pain na yan. Kung tayo minsan ay nasasaktan sa pamamaraan ng salita ng Panginoon. Pero mga kapatid, kapag ikaw ay nanatili, unti-unting lalago, unti-unting lalakas ang iyong pananampalataya. Kahit na makarinig ka ng mga review, mga kapatid, sasabihin mo, thank you Lord sa paalala. Thank you Lord sapagkat ako ay nagkakaroon. Thank you Lord sa paalala sapagkat mahal mo ko, Panginoon. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Plano ng Diyos na malaman mo ang katotohanan. Plano niya, mga kapatid, na ma-reveal ang katotohanan sapagkat sabi ng John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kapag nalaman natin ang katotohanan, mga kapatid, palalayain ka ng katotohanan. Amen. Marami ngayon, mga kapatid, na mga denomination, alam naman natin, kapag sinabing Pentecost, sinasabi nila, iba ang inyong katuruan. Hindi ko maubos maisip, ano ba yung ibig sabihin, iba ang inyong katuruan. Meron ba tayong tinuturo, mga kapatid, na iba ang Kristo natin sa Kristo nila? Meron ba tayong sinasabi na iba ang Ama natin sa sinasabi nila, mga kapatid? Kaya nga marami pong mandaraya at sinasabi, mag-ingat ka sa mga doktrina na pinupuntahan nyo. Sinasabi pa ng mga ibang denomination. Pero bakit, kapatid, ayaw nilang tanggapin si Jesucristo na tunay na Diyos, kapatid, na nakapagligtas, walang ibang nakapagligtas, kundi ang ating Panginoon. Hindi kasi maintindihan, kapatid, ang pagka-Diyos ng ating Panginoon at lagi nilang sinasabi, alam niyo ba yung word na kulto? Ang ibig sabihin po ng cult ay against in Christ. Ito po ay pagan o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mag-iingat po yung mga nagsasabi, mga kapatid, sa ating mga tunay na mga apostoliko, mga kapatid, sapagkat I am proud to be apostolic. Huwag po tayong matakot, mga kapatid, sa pangbubuyo ng mga ibang denomination, mga kapatid, na huwag iingat kayo. Tayo ang mag-ingat sa kanila. Amen. Dahil, mga kapatid, tayo ay nasa good ground, tayo ay nasa katotohanan, mga kapatid, sapagkat ang katotohanan, ang sabi ng Biblia, magpapalaya sa inyo. Amen. Si Jesucristo na mismo, mga kapatid, ang bumaba dito po sa lupa, nagpakilala na siya ang Kristo, na siya ang tagapagligtas. Kapag hindi ka lumapit sa Kanya, hindi ka magkakaroon ng buhay. Itinuturo po ng mga apostolikong mananampalataya na si Jesucristo ang ating tunay na tagapagligtas. At wala ng ibang Diyos liban sa ating Panginoong Yesus. Amen. Akala kasi nila, hindi na natin ina-acknowledge ang Ama. Kasi nga, mga kapatid, kapag hindi mo nalaman ang katotohanan, hindi ka lalaya sa katotohanan. Kaya tayo mga apostoliko, mga kapatid, malaya tayo sa pagkakilala natin ng Diyos natin.
akong nakikilala, sabi ng ating Panginoon, liban sa akin. Sinabi ng ating Ama sa Old Testament, ako ang Diyos, wala na akong ibang nakikilala pang malaking Diyos liban sa akin. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya po'y nagkatawang tao dito sa lupa, wala na akong nakikilala ibang Diyos liban sa akin. Paano natin paghiwalayin ang Ama at ang anak, kapatid, kung hindi niya nakikilala ang Ama, kung sila ay hiwalay? Amen. Kaya hindi po pwedeng magkahiwalay, mga kapatid, ang isang Diyos, sapagkat meron po siyang kalikasang Diyos at meron siyang kalikasang tao, mga kapatid. Hindi po tayo papayag, mapatid, na binubuli tayo ng mga walang kalayaan sa katotohanan. Tayo po ay nasa freedom, mapatid, sapagkat ang Espiritu ng Diyos, kung saan ang Espiritu ng Diyos, meron po freedom, mapatid, kalayaan. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 2, verse 3 hanggang 4, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga alam ng katotohanan. Gusto po ng Panginoon na tayo po'y makaalam ng katotohanan. Kaya mga kapatid, marami na pong mga ngaral, marami na pong online na ating mapapanood. Hindi lang si pastor dito sa FPCI na nangangaral na may isang Diyos. Marami pong nagtuturo. Kaya hindi po tayo dapat mag-alinlangan sapagkat nag-iisa lang ang ating tagapagligtas. Amen. Mapalad ka, kapatid, mapalad tayo sapagkat tinanggap natin ang tamang salita ng ating Panginoon, which is tayo nagpabautismo sa pangalan ng tagapagligtas natin, kapatid. Marami kasi, kapatid, na nagbabaptize, akala nila yung bautismo na sinabi sa Matthew 28 ay iba sa Acts 2:38. Ang Biblia, kapatid, ay hindi pwedeng magkamali. Ang Biblia ay hindi pwedeng mag-debate, kapatid, sapagkat kapag ang Biblia ay nag-debate, hindi na ito kinasihan o hindi na ito kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Pero hindi po pwedeng mangyari yan sapagkat ang sabi ng Biblia, ang salita ng Bible, kapatid, ay kinasihan o inspired by the Holy Spirit. Kaya sinasabi sa Matthew 28:19 na bautismohan na sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Meron pong requirements sa pangalan. Hindi po sinasabi, kapatid, na ulitin natin yung bautismo na inutos ng ating Panginoon. Dami kasing pilosopo, kapatid, na ibang denomination. Sino ba ang papakinggan natin? Si Jesucristo, yung mga disipulo. Mas magaling pa sila sa Biblia, kapatid. Mas magaling pa sila sa mga disipulo na tinuruan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon na nagpakilala sa kanyang mga disipulo dahil hindi nila masyadong maintindihan ang talinghagan ng Panginoon. Kaya sabi ni Felipe, Panginoon, matagal na kitang kasama, pero kung ipapakilala mo sa akin ng Ama, lubos na ito sa aking pakiramdam. Marami sa panahon natin na hinahanap pa rin ang Ama. Akala nila, kapatid, hiwalay ang Ama kay Kristo, kapatid, sa ating Panginoong Hesus. Pero ang sabi ng Biblia, Felipe, matagal mo na akong kasama, ngunit hindi mo pa pala ako kakilala. Marami ngayon sa mga generation natin, mga denomination, malalaking church, kapatid, sinasabing nasa kanila yung mga blessing. Pero, kapatid, asa ng revelation ng ating Panginoon na ating Panginoong Jesucristo ay siya yung Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi po ng ating Panginoon, matagal mo na akong kasama, Felipe. Sabi niya, kapag nakita mo ako, nakita mo na ang Ama, sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Hindi po sinasabi, kapatid, sa Biblia na ako at ang Ama ay nagkaisa, magkaiba yan. Ganito po yung illustration. Kapag nakita mo ko, nakita mo na si Juliet, pwede papayag ba kayo, kapatid? Sapagkat ako at si Juliet ay iisa.
Iba po yung mga kapatid, yung kanilang pinapatuko, yung pagiging marriage. Ito po sinabi ng Biblia na magiging isa, one flesh. Pero hindi po ganoon ang paliwanag sapagkat Diyos ng ating Panginoon, sapagkat literally mga kapatid, siya ay Espiritu na nagkatawang tao mga kapatid na tinawag na Jesucristo. Amen. Plano ng Panginoon natin mga kapatid na tayo po'y maligtas sa tiyak na kapahamakan sapagkat kapag hindi mo makikilala ang katotohanan, hindi ka lalaya mga kapatid sa Amen. katotohanan. Marami pa rin nagtatanong, sino ba ang Diyos? Hanggang ngayon, kapatid, marami pa rin maging sa Israel, hindi pa rin nila tinatanggap si Jesus Christ na tagapagligtas. Kaya napakapalad natin, kapatid, sa panahon natin, nakarinig tayo ng mensahe ng Lord na nagpapakilala na meron lang isang Diyos, kapatid. Maganda ang plano ng Diyos, ngunit may mga gustong sumira sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo ba si Joseph, meron po siyang kapatid na 11. O dahil 12 sila, di ba? Siya po yung isa sa susunod sa pinakabunso. Mahal na mahal po siya ng kanyang ama na si Jacob. Kaya nga, ganun din po ang ating Panginoon. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi ng John 3:16, very famous verse, lahat ng denomination, kaya-kaya i-quote, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alam niyo po sa NIV version, He gave one and only Son. Iniba po yung kanilang version. Magkaiba po yung only begotten Son, bugtong ng anak, ibig sabihin, continuation ng kanyang pagka-Diyos. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sino mang mananampalataya sa kanyang paniniwala, kapatid, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Joseph, kapatid, mga kapatid niya, galit na galit sa kanya at naiinggit sa kanya dahil siya po'y paborito ng kanyang ama. Kaya nga minsan nami-misinterpret kapatid ng mga kapatid niya yung pagmamahal ni Jacob kay Joseph. Katulad sa ating mga denomination o ating church kapatid, minsan meron pong naiinggit o nagsiselos. Si pastor may paborito. Lagi na lang si sister ang ina-entertain ni pastor. Paborito. Lagi na lang ina-entertain ni Sister Julia, si sister, paborito. Kasi mga kapatid, meron po tayong kanya-kanyang level ng pananampalataya na kailangan pong tutukan ng mga pastor. Kung papabayaan natin yung mga level na yan at sila po'y mapaparimara kung hindi natin kakausapin. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ng giniginaw magsabi praise the Lord. Praise the Lord. Medyo malamig mga kapatid, magpakainit tayo, palampakan natin ang hayaan natin, kasusunod, hindi na po tayo magtatanggal ng sapatos dahil kasama na ang sapatos kapag tayo nag-worship sa atin. Alam niyo ba kung bakit nainggit ang mga kapatid ni Joseph sa kanya? Dahil meron po siyang panaginip. Pinaalam ng Diyos sa kanyang panaginip ang mangyayari sa kanya at ito'y hinayag niya sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ama. At hindi nila matanggap ang revelation na yan, kapatid, dahil ayaw nilang sabihin na pangungunahan sila ng mas bata sa kanila. Pero din pride. Kasi sa panahon ng mga ating mga kapatid na mga apostol, ang mga kapatid sa pananampalataya, kailangan panganay ang lagi binabasbasan. Panganay ang lagi siya yung nauuna lagi kapag meron pong blessing. Pero sa pagkakataon nito, kapatid, si Joseph ang binigyan po ng pakitain ng Panginoon. Gustong sirain ng kanyang mga kapatid ang plano ng Diyos para kay Joseph.
Kaya nga ang sabi po ng Genesis 37 verse 20, hali kayo gayon, siya'y ating patayin, at siya'y ating itapon sa isang mga balon, at ating sasabihin, sinakmal siya ng isang masamang hayop, at ating makikita kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. Biruin nyo, gustong alisin ng kanyang mga kapatid ang panaginip na inilagay ng Panginoon sa kanya. Minsan kapatid, ang diablo meron pong binibigay ang panaginip ang Panginoon sa atin, pero gustong tanggalin ng diablo sa atin. Minsan ako ay nakakapanaginip kapatid na may mga bagay na napaka-importante sa akin na nawawala. Pinapaalala sa akin ng ating Panginoon na ninanakaw ng kaaway yung mga bagay na nawawala na yan, kapatid. Sapagkat ito po ay mahalaga, kapatid, sa ating buhay Kristiyano. May mga plano, mga panaginip, pangarap tayo sa buhay, sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ministry. May mga gustong sumira sa ating magandang pangarap. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa kanyang mga panaginip kay Joseph, kapatid. Hinubaran siya, sabi ng Biblia, siya ay itinapon, kapatid, doon sa balong malalim. At sinira ang kanyang tunika na colorful. Ibig sabihin yung kanyang balabal o robe, kapatid, na very colorful na binigay ng kanyang ama. Dahil yung pagbibigay ng tunika na sari-saring kulay, ito nagpapatunay na espesyal ang ama, ang pagtingin ng ama kay Joseph. Ngunit ayaw tanggapin ng kanyang mga kapatid, kaya gustong sirain ang panaginip na yan. Kaya sabi ng 37:24 ng Genesis, at kanilang sinunggaban at kanilang itinapon sa balon, at ang balon ay tuyo, walang tubig. Doon po sa balon na walang tubig, atin po ma-imagine, madilim. Mahirap huminga, kapatid, sapagkat napakalalim. Walang paraan para makaahon sa itaas. Sa itaas lang ang kaligtasan at liwanag kapag titingin siya. Kumilos pa rin ang Panginoon sa kanyang sitwasyon sapagkat si Joseph, kapatid, ay hindi nag-question sa ating Panginoon. Hindi niya na sinabi, kapatid, akala ko ba, Panginoon, meron kang dream na binigay sa akin na ako ay luluhuran ng aking mga kapatid at aking ama. Never sa kanyang napasok ang isip na pag-question sa Lord. Kaya, kapatid, dahan-dahan gumagawa ang ating Panginoon kay Joseph. Kaya dumating, kapatid, na mga malalakbay, kapatid, at nakita ng kanyang mga kapatid, ipagbili na lang natin siya. Huwag na nating patayin. At sila po'y nagkaisa, pinagbili sa mga ngalangal, kapatid. Ang tanong, nagkataon lang ba ang pagdaan ng mga ngalangal na ito? No. Ito po ay nakaprograma o nakaplano sa ating Panginoon sapagkat sa pagkabili sa kanya, kapatid, si Joseph ay dadalhin doon sa Egypt. Ang sabi nga ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Meron pong plano ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Kung minsan hindi natin maintindihan, Lord, bakit gano'n? Nagsiserve naman kami. Bakit parang kami lang yung pinagsarahan ng simbahan? Lord, di ba nasa katotohanan kami? Pero bakit, Lord, pinagsarahan kami? Pero ang sabi ng Lord, kapatid, all things work together for good to those who love God, according to His purpose. Dahil purpose ng Lord, kapatid, makita niya yung mga tunay na apostoliko, yung mananatili, kapatid, sapagkat yung makikira, yung pinagpapalitas. Kaya nga, andito tayo, kapatid, nagpapatuloy kahit bahay tayo, kapatid. Nakita ng Lord na hindi tayo sumuko. Amen. Nakita ng Lord, kapatid, na hindi tayo nag-inilis ng praise, kapatid. Sapagkat yung mga nag-inilis ng praise, yung po yung mga nakita ng Lord na hindi talaga tapat. Ipinagbili sa Egypt
dahil may plano ang Diyos sa kanya. Ang sabi ng 37:36 ng Genesis, at ipinagbili siya ng mga Midianita sa Ehipto kay Potiphar, puno ni Paraon na kapitan ng bantay. Ipinabili po si Joseph sa isang may katungkulan o isang pinuno ni Paraon, mga kapatid, kapitan o tagapagbantay, mga kapatid. Pero mga kapatid, meron pong plano talaga ang Diyos sa kanya, kaya nangyari po ito, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay na kay Joseph, mga kapatid, lahat ng kanyang mahawakan pinagpapala. Amen. Lahat ng kanyang hawakan ay nagtatagumpay, kaya na-discover siya, mga kapatid, na i-promote si Joseph. From alipin, mga kapatid, na halos mamatay na, itinaas ng Panginoon, nagkaroon din siya ng posisyon sa Ehipto. Dahil plano ng Diyos, mangyayari ang mga panaginip ni Joseph, na ganoon din po sa atin. Mayroong plano ang Panginoon sa atin kung bakit kayo abroad dito sa atin. Kung bakit kayo napunta dito sa FPCI, na dati wala na mga FPCI. Amen. Dahil may plano ang Diyos. Nung medyo nakakabawi na si Joseph, mga kapatid, dumating na naman ang tukso. Alam niyo ba yung tukso, galit talaga ang diablo kapag tayo pinagpapala. Ginamit niya si asawa ni Potiphar. At ang sabi ng Biblia, may itsura talaga si Joseph, napakaganda ng tintig. Tintig niya, mga kapatid. At ang asawa ni Potiphar, mga kapatid, natukso. Ang sabi niya, Joseph, pwede ka na pumunta sa aking kwarto. Nakikita mo ba ang aking may slip na ng haba. Bukas pa ng aking grippers. Pero dahil, mga kapatid, ang Diyos ay na kay Joseph, hindi po siya nagpatukso. Alam niyo ang ginawa ni Joseph? Siya ay tumakbo paalis, mga kapatid, hindi pa sa lubong sa asawa ni Potiphar. Kahit na nagubad na si Potiphar, mga kapatid, sa harap ni Joseph, iginalang niya pa rin ang kanyang Panginoon. Isa yung maliit sa Panginoon si Potiphar, na dahil ito na sa kanya, hindi siya nagpatukso. Pero ang kaaway, mga kapatid, planong sirain ang panaginip ni Joseph. Alam niyo ang ginawa ng asawa ni Potiphar, tinanggal ang damit at sinabi niya sa asawa niya, asawa ko, ginahasa ako ng iyong aliping pinagkatiwalaan. Napakasama niya talaga. At ang kanyang asawa si Potiphar, na kahit nagkaano malaki ang pagtitiwala niya, dahil yung asawa mismo nagsabi, nagalit si Potiphar. At ang pinakulong, mga kapatid, si Joseph, pangalawang kulong na naman niya. Kinulong siya doon sa balon. Ngayon, kinulong naman siya, mga kapatid, sa kulungan. Pero dahil ang Diyos ay na kay Joseph, mga kapatid, hindi pa rin siya pinapabayaan ng Panginoon. Amen. Meron siyang mga gift na binigay ng Lord na nakaka-interpret siya ng mga panaginip. At meron pong nakapanaginip doon na kwento ni Joseph, ang mangyayari sa iyo ay ganito. At naging famous siya sa kanyang mga kasamang bilanggo, at nung isang araw nakalaya yung kanyang kasama at ikinuwento ni Paraon, mga kapatid, dahil meron siyang panaginip na hindi may paliwanag at narinig nung nakakulong tatay, sabi niya, meron po akong kakilala na kaya-kaya ipaliwanag ang iyong panaginip. Naroon po siya sa kulungan, si Joseph. At ang sabi ni Paraon, palabasin niyo siya, at kung kanyang may papaliwanag ito, ay amin po magkakaroon siya ng kaginawaan. At tinawag sa madaling salita, ang sabi ni Paraon, Joseph, sabi nila, kaya mong ipaliwanag ang mga panaginip na nagiging panaginip ko. At ang sabi ni Joseph, Panginoon, ano po ang inyong panaginip? Isa-isa niyo sa akin at aking ipapaliwanag. At ang sabi niya, mayroong ganito, pitong matataba, at kumbaga, in short story, nagbigay siya ng mga paliwanag, matatabang baka, tapos meron namang sumunod na panaginip, matatabang mga payat na baka. Ang sabi ni Joseph, Panginoon, yung matatabang baka ng pito, yung 7 taon na kasaganahan. Pero yung wisdom,
na-interpret niya. Pero Panginoon, ang 7 mapapayat na baka yung po yung 7 taon na kapighatian o tribulation. At ang sabi ng Paraon, napakagaling. At ipinumon siya gagawin kong katiwala para mapangunahan ang Egypt mapatid para maging safe ang 7 taon na taghirap. So pinangunahan mapatid sa madaling salita ni Joseph na itanghal siya mapatid promised land. Naging pangalawa na siya mapatid sa pinakamataas na posisyon sa Egypt. Siya po yung nag-ipon mapatid ng mga ani mapatid sa loob ng 7 taon upang pagdating ng 3 taon mapatid, meron silang mga mapupulot mapatid. Yung pala ang plano ng Panginoon na mapatid na isang araw luluhod ang kanyang mga kapatid, ang kanyang magulang. Dahil magkakaroon ng matinding takutong mapatid at isang araw pumunta ang kanyang mga kapatid upang bumili sa Egypt dahil wala silang makain. At nang makilala ni Joseph ang kanyang mga kapatid, siya po ay nanlulubo. Kaya ayaw nang iparamdam kapatid o ipakita ang kanyang emotion na sobrang miss na miss niya na ang kanyang mga kapatid at ang kanyang magulang. Pero dahil may plano ang Diyos sa kanya, tiniis niya kapatid. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos hindi po nakakalimot sa kanyang mga pangako. Meron po siyang pangako sa atin. Alam niyo mga kapatid, ang pangako niya, He will never leave you, nor forsake you. Ano nga pagsubok natin mga kapatid, kung tayo nakakaramdam na parang wala tayong pag-asa, tandaan natin, merong pangako ang Diyos na hindi napapako. Amen. Kaya kapatid, huwag po tayong magsawang maglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga dream na binibigay ng Lord. Sapagkat lagi kong sinasabi kapatid sa atin, meron akong isang vision na isang araw o isang panahon, dadami tayo. Amen. 1,000 souls, kapatid, mababaptize dito sa Athens, Greece. Amen. Pastor, napaka-imposible. May posible sa atin mga kapatid, pero sa Panginoon, posible yan mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid, one day, may mga pastor na ipapadala mga Pilipino dahil nagsimula na mga kapatid na maging worldwide ang ating pong organization. Dadami po ang mga pastor at marami po mabapautismuhan ng mga Pilipino dito po sa ating Greece mga kapatid. Sapagkat yan po yung panaginip na hindi po natin ibibigay sa away. Amen. Sa ating pong pagtatapos mga kapatid, ang ating pong Diyos may plano sa ating mga buhay. Amen. Ang plano na yan mga kapatid, pwedeng mawala. Depende sa ating mga kapatid. Pwedeng masira ang plano ng Diyos sa atin. Lahat ng mabuting responsable, magulang, mabuti ang plano sa atin. Ang ating mga kapatid, magandang plano. Ang plano nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Depende, mga kapatid, sa ating pag-response kung ating ipagpapatuloy ang plano ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Tayo po'y tatayo mga kapatid sa ating pagtatapos. Gusto kong ibigay ang isang ilustrasyon na meron pong magkapatid na tinatawag na prodigal son. Sila pong dalawang magkapatid, minamahal ng kanilang ama. May plano po ang kanilang ama sa kanilang dalawa. Pero kapatid, magkakaiba ang kanilang perspective sa plano ng kanilang ama. Ang isang kapatid nagmamadaling kunin ang kanyang mana. Ang isa naman kapatid ay nananatiling tapat sa kanyang ama. Yung plano ng kanyang ama kapatid, yung isa nasira sapagkat pinangunahan niya ang mangyayari sa gusto ng kanyang ama. Siya po'y lumayas. Siya po ay nagliwaliw sa sanlibutan kapatid.
pinakiramdaman ang kanyang gustong maramdaman, kapatid, na buhay sa sanlibutan. Hanggang, kapatid, maubos ang kayamanan, maubos, kapatid, ang lahat ng source na kung saan para siya, kapatid, ay mabubuhay ng maayos. Hanggang isang araw, wala na siyang kapatid. At naisip niya ang kanyang ama, kapatid, na doon sa bahay ng aking ama ang mga katulong masasarap ang pagkain. Doon sa bahay ng aking ama, nakakatulong ang mga katulong doon sa maayos na higaan. Pero ako ngayon, natutulog ako sa tabi ng kulungan ng mga baboy. Kinakain ko na ang pagkain ng baboy para mabuhay ako. Siguro, gusto kong babalik sa aking ama, kahit na hindi niya na ako tawaging anak. Basta lang ako makakain ng maayos. Napakabuti ng ating Panginoon, kapatid, na tayo po ay minsan naging isang tupang ligaw. Minsan tayo, kapatid, ay naliligaw sa harapan ng ating Panginoon. Naghihintay lang ang ating Panginoon na tayo magbabalik loob sa Kanya. Ibibigay natin ang buo nating pagtitiwala, pagtatapat sa ating Panginoon. Sa oras na ito, kapatid, I invite you na lalapit muli tayo sa altar, kapatid, sapagkat meron pong gustong kausapin ng ating Panginoon. Sa panahon ito, kapatid, this is the start, kapatid, ng revival sa ating pong pananampalataya. Kailangan lang ng Diyos na tayo po ay ma-revive, kapatid, ma-renew ang ating commitment sa ating Panginoon, sapagkat may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Habang tinutulungan ako, brother, praise God. Habang tayo po yung makakawin na pag-ibig, hallelujah, hallelujah. Tayo